Sabi nila, every day na nagkakaroon ng impeachment, magkano ang binabayad? Ginagastos ng gobyerno? 70 million pesos. Tama? Magkano yung charge kay VP Inday? 125 million. Ito, dalawang hearings na 140 na. Sobra na doon. Kung hinintay mo na lang ba, no? Final mo na yung kaso. Yan yung sinasabi niyong paglulustay niya. Final niyo na sa ombudsman. Yes. Okay? Pagkababa niya sa pwesto, diretsuhin yung imbestigahan. Actually, hanggang ngayon, pwede namang imbestigahan. Hindi lang yan uusad kasi nga nakaupo pa. 140 million, sana marami nang natulungang mga nakaratay ngayon sa ospital. Yung Lindol. Yung mga lindol, which reminds me, Yes. Kong Sherlyn Banyas, Jensan, na lindol, magkano binigay? 100 million. Naga City, para lang dun sa Coliseum, 500 million. Bakit kailangan manatili ang ating pagkakaisa sa gitna ng mga sunod-sunod na mga issue, particular po yung issue tungkol po doon sa impeachment trial kung saan nandoon po ang ating sinusuportahan ng PDP, no? Si VP Sara Duterte. Unang-una, we will look at the characteristic and the nature of PDP. Now, based on the fifth principle, yung participatory and consultative democracy, the PDP advocates, a collective planning and decision making. Now, whatever is the decision of the entire party, that should be supported by every single individual as a member of the party. Because again, the fifth principle as the basis or reference. We have to be united. We have to stand united on this impeachment process. Now, I am not a lawyer. I will leave that to the legal practitioners, mga professions. I will leave those legal technical terms to them. But the most important thing that we should look into is the social impact of this impeachment process. It makes our country, fragmented and divided. Now, we have our own political views. We have our own political beliefs. That's why in PDP, we encourage everyone to be actively participating and be aware of the political dynamics of our country. Why? It's because we can create our own political stand, our views. But every Filipino should be guided on this. If you have the chance to listen doon sa opening statement ni Attorney Sison, the lead counsel for the defense, she established the main root of this entire dynamics, kung saan talaga nagsimula. Kung narinig nyo, yung nag-release ng pera, late na i-release na yung pera, yung sa Intelligence Confidential Fund doon, December na, ipit na sila, kailangan i-dispose yun, etc. etc. Now that is for me, the root cause of everything. Now, we have to dissect the situation. Now, being a sociologist, we have to look at the social impact. The administration or the governance itself should have addressed that root cause. But because of some political personalities looking at political preservations, they look at it in a very different way and took advantage of that. So, nakita nila na ito na yung pagkakataon o rason na pwede nilang tirahin si VP Sara. Or, it could have also been a script. Planado na from the very beginning na yun ang gagawin, late ang release, para there's a reason to do something coming from the House of Representatives. Then nag-evolve
ito Quadcom, etc., until it led to this impeachment situation. Now, ano ngayon ang magiging, balikan natin ang tinatawag natin social impact. Aside from making our country divided and fragmented, it will also lead to confusion as to what kind of governance na paniniwalaan ng bawat ordinaryong Pilipino. Yun ang tinitignan natin sa future. Kung ako ang tatanungin, ako isang, let's say, mambobote o nagtitinda ng saging sa tabi ng kalsada, sino pa ba ang paniniwalaan ko na gobyerno? Kung maniniwala ako ngayon, ibig sabihin hindi na ako maniniwala sa susunod na administrasyon? O kung hindi ako naniniwala ngayon, ibig sabihin maniniwala ko sa susunod na administrasyon o hindi na ako maniniwala sa gobyerno? Now, government should practice the right essence of public administration. That the administration, management itself, and the provision of basic services should be made to the public. Regardless kung anong kulay ka, anong political affiliation ka, because as a leader, as a political leader, you are a mayor, a governor, a congressman, a senator, a vice president, president, to those who voted you and to those who did not vote for you, and even for those people who abstained. Because, a leader must set the example, a political leader must set an example of good governance. And it can only be implemented or it can be put into fruition kapag maganda ang tinatawag na administration for the public and to the public. Kapag hindi yan na practice ng ating mga political leaders, believe me, ganun pa rin ang magiging sitwasyon sa mga susunod na panggobyerno ng ating bansa. Because even in the essence of public administration, the role of the government is to unify not only political leaders, but even the common people. And allow participation from these grassroots, from these people. Bakit? Tingnan nyo ang mga malalaking bansa, yung mga first world, ka-Astra at saka ka-Event. Every individual is politically aware. Every individual, they participate in whatever means. They contribute, they support. Because coming from them, doon nagsisimula ang mga political practices, doon nagsisimula ang mga political views, principles, advocacies ng kanilang mga political leaders coming from the people. Now, may pagkukulang ang ibang Pilipino kahit paano. Gusto natin ng pagbabago but we keep silent. We need to be actively participating. We have to be vigilant in a very calculated manner. There is the right time to voice it out and there is the right time to participate in any forum to view your political manifestations. Kaya sa akin, this impeachment process, I cannot go into details kung tama yung ginagawa ng prosecution o ng defense o ganito, masyadong na yan, sa mga legal na yan. Ayaw kong makisaw-saw dyan. No, I am not a lawyer. But being a sociologist, look at the effects right now to ordinary people. We have to be seriously considering ang effect nito. It's not only 5 years. It's not only up to 2028. The effect of this impeachment goes beyond 2028. It's all about the integrity of our nation. It's all about the preservation of our
of our Filipino identity. Ganun po yun. Kasi pag hinayaan natin ang ating mga politiko na kapag may vice presidente o presidente, panay na ng impeach, we will never move forward as a society. Remember, ito one perfect example. Even the basic unit of our society right now is divided. And what is that basic unit in our society? The family. The parents believe in this kind of political views. Kinukontra ng mga anak. May mga anak, they were succumbed by other political principles, binabara ng mga parents kasi iba ang kanilang pananaw. Why? Because of this ongoing, imbalance of information. I am saying it imbalance because it could be true in some other words, into some other context. It might be false in some other context. Hindi kasi na-establish ang katotohanan at yung rationale behind it. For me, information is not only about posting, writing, declaring, but information should be validated. It should be justified na ito ang tama o ito yung naaakma, the appropriate. It might not be perfect, but it's a matter of making a stand for the greater good. Then allow the government to correct the entire process of solidifying and strengthening its administration, coming from the people's participation. Kaya ako, to be honest with you, nasasaktan ako pag nakikita ko yung gulo sa Senate, talagang inaatake ang Vice President or sino bang leader dyan na because of some political preservation and interest, they need to do some, big sacrifice or action that will impair the nation. It will impair the spirit of the Filipino nation. Basag na ang espiritu ng ating bansa. Basag na ang Filipino spirit. Fragmented. Kung nakita yung pagkakamali, dapat in-address ng HOR noon, ng House. Teka, nagkaroon pala ito ng pagkakamali sa release ng pera masyadong ipit, paano. At saka meron din mga agencies na nag-correct na rin. Hindi nagkaroon ng tamang due process. Minadali. And that led to the so-called imbalances, fragmentations, divisiveness, and so on and so forth. Now, it's very painful to see families na matagal na magkasama sa magkapitbahay, nag-aaway na yun because of some political beliefs. Natural lang po mag-argue. Natural lang po magdebate. But in a very healthy situation. But right now, it's going deeper and parang damaging na Talagang, kaya sometimes, pag ayaw mo ng away, you just keep your mouth shut, tatahimik ka lang muna, then look for the right timing for you to air out your political views. But instead of battling it out, the right attitude for a good governance is to really come up with the proper procedure of looking into the root causes of the problems and address it so that people will not be affected. In an organization, tandaan nyo to, sino ba ang gumagawa ng problema? Tao. Sino lang ang makakapagbigay ng solusyon? O
o makakagawa ng solusyon? Tao lang din. But, as leaders, you need also to widen or make your ears bigger in that sense that you are also ready to listen. Makinig kayo. Because, kaya nga kami sa PDP, every time may BMS o every time may training, may pagtitipon, we always treat each other equal and give them the opportunity to speak out. At tatanungin ko talaga, Ka-Yvette, sa iyo bilang abogado. Yeah. Kaya, legally speaking, ano po ang inyong pwedeng masabi sa issue ng impeachment trial magmula Lunes, Martes, at ngayon pa hanggang Miyerkules? Kasi sabi nila Monday to Wednesday daw yan. Oo, tama po. So, pahinga ng 2 araw, gagawa na naman sila ng photocopy para Ang script daw, sabi nung mga defense eh. pantustos dun sa mga naniniwala. Please, I'll give you the floor, Ka. Alright. Maraming salamat ka, Penny. No? Impeachment, itong isang proseso na sinasabi. Una-una tandaan natin, nanay ni Ka Joy, no? Sabi ni Attorney Sheila, lead defense ni VP Sara, that she was voted by 32 million Filipinos. Yung mandato niya binigay. Bakit ibinigay, ikinatawala sa kanya? Alalahanin nyo, kapag kayo ay naghalal ng opisyal mula barangay hanggang presidente, meron na kaagad kontrata doon sa nanalong kandidato at saka yung sinisilbihan niya. Ang gagawin ng nahalal ay alagaan, yung kapakanan nung mga nagbigay sa kanya, nagtiwala sa kanya na ibigay yung boto nila. Yun yung social contract, nakalagay parati yan, kahit hindi yan nakapirma, nakalagay na yan sa kanyang sinumpaan, pagkatapos niyang manalo at sumumpa na siya ay maglilingkod. Kaya nga hindi ba kumpara ninyo nung time ni Tatay Digong at saka yung ngayon? Ano ang sinabi dun sa attempt na ma-impeach si VP Lenny? Wag! Halal yan eh! At kahit anong paninira kay Tatay Digong, nakafocus lang yung kanyang administrasyon creating laws and actions para sa welfare ng kanyang taong bayan. He got one of the lowest votes in the Bicol region, si Mayor Duterte, si Kadigong, no? Less than 20%. Pero, sino yung una niyang mga tinulungan? Mga tiga-albay. Nagbigay ng mga ng mga fishing boats sa mga fishermen. Pinaayos kaagad yung Bicol International Airport, ilang dekada na nakatiwangwang para umusad na ang turismo kasi walang may gusto mag-invest ng mga industrial businesses. Bakit? Andun yung bagong volcano eh. Pag sumabog yan, di ba? Bakit ka mamumuhunan? So ano lang ang panlaban ng Albay? Turismo. Inayos niya yung Bicol Airport, ginawa niyang international airport. Pero tingnan nyo, hindi yan bumoto because that is liberal country. Pero hindi niya tinignan yun. Yun ang sinasabi ko na si Senator Bongo, kaalyado, di kaalyado, kailangan serbisyohan niya, hindi ba? Sa malasakit centers. Kagagaling lang namin sa Mindanao. Alam niyo ba? Doon sa may mga lugar, mga kababayan, may lugar sa Pilipinas, no? Na yung local executive nila, minomonitor yung Facebook account nila. Mag-like ka lang, no? Sa kalaban, hindi ka na makakakuha ng tulong. Ganon kalala. Nasaan yung kontrata, hindi ba? Na sinumpaan mong kaalyado, di kaalyado, paninilbihan mo. Pangalawang punto ko, yung sinabi ni Ka Joy, doon sa mga advanced countries. Bakit sila advanced? Kasi nagkakaroon sila ng mga town hall meetings. Correct. Kinukonsulta yung mga nasa baba. Ano ba ang inyong hinaing? At yung mga nasa baba, hindi takot magsalita. Correct. Kasi ako nagpapasweldo sa iyo, di pakinggan mo ko. Ang importante, wala akong sinasabi na
may masamang mangyari sa'yo na gagamit kami ng armas para patumbahin ka, no. Pero yung magsalita ako, payagan mo ko para malaman mo paano mo mapapaganda yung iyong pagsisilbi, no? That is what we're looking for our leaders na hinalal natin. Last point ko dito sa impeachment. Sabi nila, every day na nagkakaroon ng impeachment, magkano ang binabayad? Ginagastos sa gobyerno? 70 million pesos. Tama? Magkano yung charge kay VP Inday? 125 million. Ito, dalawang hearings na 140 na. Sobra na. Kung hinintay mo na lang ba, no? Final mo na yung kaso. Yan yung sinasabi niyong paglulustay niya. Final niyo na sa ombudsman. Yes. Okay? Pagkababa niya sa pwesto, diretsuhin yung imbestigahan. Actually, hanggang ngayon, pwede namang imbestigahan. Hindi lang yan uusad kasi nga nakaupo pa. Correct. But, the prescription period, yung mapapaso ba yung krimen, hindi na siya mapapaso kasi final mo na. So, antayin mo na lang niya. Parang sinasabi na iba, antayin niya na lang si Marcos matapos yung kanyang termino. Di antayin niya na rin si VP. Ang importante, final niya na yung kaso. Correct. Let her be accountable in the proper forum, pero hindi ngayon na gumagastos kayo ng 70 million a day for a 125 million na sinasabi niyong nilustay niya na actually galing din naman yan sa pondo ng presidente. It doesn't make sense, no? Yung 140 million, sana marami ng natulungang mga nakaratay ngayon sa ospital. Yung Lindol. Yung mga lindol, which reminds me, Yes. Kong Sherlyn Banyas, Jensan, na lindol, magkano binigay? 100 million. Naga City, para lang dun sa Coliseum, 500 million. That is the reason why, mga kababayan, no? Please, May imbalance talaga. may imbalance talaga. So, ang maraming usaping political, but at the end of the day, all I'm saying is, yung sinasabi ni Ka Joy and Cabo, masakit makita na fragmented ang bansa. Totoo yan kasi mas maraming nangangailangan ngayon ng tulong. Correct. Pero inuumpisahan natin dito sa impeachment na hindi ko naman maintindihan dito sa ating mga kongresista bakit kailangang ituloy. Pwede naman sa House of yung Committee on Accounts nila, no? Yeah. Meron yun eh. Pwede naman nilang suriin and then mag-file sila ng kaso sa ombudsman. Exactly. Pagbaba ni VP, okay? O hindi ka na yung kaso. She will be held accountable. Hindi ba? Bakit kailangan madaliin? Yun ang punto ko na mas maraming nangangailangan ngayon ng pondo ng bayan. 1 minute ko. Oo. Pero alam mo, naalala nyo nung nakaraang, kapihan natin na kasama ko si Doc Troy. Di ba sinabi ko, Senator Gatchalian, watch your back. Tingnan mo naman kung anong nangyari ngayon, di ba? Para siyang flower vase, di ba? I have more or less 22 decades experience in government sa Senado, mas mahaba, kasi 6 years lang naman ako sa executive. Never akong nakakita ng impeachment trial na dalawa ang umupo na dalawa yung gavel, may gavel si SP Gatchalian, may gavel si presiding officer. Nakakatawa tayo, pinagtatawanan tayo ng buong mundo, di ba? What happened to you, Senate? Oo. Tapos, alam nyo, it's a waste of money and time. Hindi lamang natin bibilangin yung 2 araw na equivalent to 140 million. Bilangin po natin na 2 taon na nila itong ginagawa, ang pagpapa-impeach kay VP Inday Sara. More or less, conservative-wise na lamang na expenses. Not just by the Senate, but also by the House of Representatives. Sahod ng mga tao, mga hearing, mga merienda, pamasahe, lahat-lahat na. I would roughly say we have already spent around 20 billion for this proceeding only, no? So, ano ba yung equivalent ng 20 billion na yan? O, let's say, tingnan mo yung Davao City. Palakpakan natin ang Davao City. Meron silang libreng love bus
bus, di ba? Yung sakay nila na libre na mga ilang sasakyan ang meron ngayon sa Davao City? Yung libreng bus na electric bus. Sa 10 ngayon. Tapos 10 may ngayon. parating na naman. May parating pa. Alam niyo ba yung 20 billion na nagastos nila ngayon? More or less, let's say, around 3,000 to 4,000 buses ang mabibili. Nasa krisis tayo ng langis ngayon. Ang mga kababayan natin nahihirapan bumili ng langis. Nahihirapan sa pamasahe. Kung ibinili nyo yan ng mga buses para sa buong Pilipinas, na libre na ang ating mga buses, ang dami na natin mga libreng sakay sana sa ating mamamayan. Pero mas nag-concentrate kayo ngayon dyan sa impeachment ni VP Inday Sara sa halagang 125 million pesos only at kung ano-ano pang mga kasalanan na bigla ninyong ipinapahid sa kanya. Second, bakit waste of time and energy? There is a possibility na dahil kahapon yung ating mga kapartido na pinangungunahan ni Attorney Israelito Torion ay naghain po ng kaso sa Supreme Court questioning the appointment and election of a presiding officer for the impeachment. Hindi po ito dapat ginagawa dahil nilalabag natin ang konstitusyon, nilalabag natin ang rules of impeachment, nilalabag natin ang rules of the Senate. Ngayon, kapag ito ay panawagan ng taong bayan, dear justices of the Supreme Court, be the people's voice. This exercise is a waste of so much money ng mga mamamayang Pilipino. Taxes po ng mamamayang Pilipino ang ginagamit ng ating impeachment court para lamang sa pagdinig ng isang 125 million pesos. Hindi po magko-question ang mga abogado natin tungkol dito sa paggawa at pagbigay nila ng authority kay Chis Escudero to preside the impeachment kung wala pong basehan. Ngayon, nananawagan ako personally sa ating mga Supreme Court Justices. Kayo na po ang mamagitan dito. Dahil ang nalulugi po ay ang taong bayan. Hindi po nalulugi ang mga politiko dahil meron silang mali-maleta. Pero ang nalulugi po ng services, whether it's going to be the creation of new hospitals, for the building of new schools, for the purchase of buses that could give free transportation sa ating mga kababayan, ay ang mga masang Pilipino po. Kaya ako po ay nananawagan sa ating mga miyembro ng Hudikatura ng ating Supreme Court, please be the savior of the Filipino people.